So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video and for today's content, ayan, i-review natin or year-end review ang isa sa napakamura or budget smartphone today which is the Infinix Smart 10. So ito na ang perfect time bumili na itong smartphone na to, lalo-lalo na mura na to sa online. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another year-end review na naman tayo and this time ang itatakit or babalikan natin is yung napakamura na smartphone ni Infinix which is the Infinix Smart 10. So itong smartphone na to is, ito yung naging kalaban ng mga budget smartphones today na Xiaomi Redmi A5, Poco C71, the Redmi A3X, Oppo A3X at marami pang iba. So itong smartphone na to is usually nag-range to sa 3 to 4,000 pesos lang. Pero ang price tag nito is nasa around 4,000 pataas. At yun nga, yan ang possible na pwede nyo makuha sa mall. Kaya dito lang kayo bibili sa official store natin sa online. No worries, official store po ni Infinix yan at makakuha pa kayo ng discount voucher pag dito kayo bibili. So sa online, may mga iba't ibang mga variants kasi ang Infinix Smart 10. So meron tayong 64GB, 128 and 256. So let's check yung 128GB ito. For me, the best na pwede nyo mabili ngayon is yung 128GB of internal storage. Mas sulit siya at siya yung nasa middle na storage. So yun nga, yung Infinix Smart 10 for the 4GB 128, pwede siya makuha ng 4,000 pesos. Pero ito magandang balita. Pag in-apply nyo yung ating product link dito, pag clinic nyo yung product link na yan, magge-generate yan ng special voucher. So, yung 4GB 128, there's a possibility na makuha nyo ito ng 3,500 or 3,700 pesos. Tapos, yung Infinix Smart 10 na 256 is 4,800 pesos. Baka makuha nyo ng saradong 4,000 pesos, 256 gigabytes na po yan. Napakagandang deal. And of course, the 64 gigabytes, 3GB, 64GB mga ka-J-Vlog, around 3,500 pesos. Pag in-apply nyo pa yung ating voucher, there's a possibility na makukuha nyo lang po yan mga idol ng 3,000 pesos. So, napakagandang deal. Sobrang mura lang po ng Infinix Smart 10 ngayong sale sa online. So, again, hanggang may stock, hanggang opportunity nyo pa makuha ng bagsak presyo to, grab nyo na yung chance sa mga ka-J-Vlog. And I know, marami sa atin ngayon ang nakuha na ng bonus, naghahanap ng smartphone na pang-re-regalo, pang-ira-raffle, di ba? Usually, nakikita ko nira-raffle ngayon ng mga shops is Transsion talaga kasi sobrang gandang deal. Giveaway, ayan, pang second phone, navigating tool, okay na okay pong i-recommend ang Infinix Smart 10 para sa inyo. So, again, dito sa ating full review ulit, is babalikan natin or bibigay ko sa inyo yung mga reasons kung bakit napagandang i-purchase na itong smartphone na to. At syempre, magpapakita rin ako ng mga photo samples later part sa ating video. Yun mga ka-J-Vlog, next is gusto ko ibigay sa inyo yung mga thoughts and opinions ko dito sa Infinix Smart 10. Lalo na maraming naghanap sa ating mga consumers ng smartphone na magandang deal ngayong December 2025. So first, na pag-usapan natin yung display niya. So sa display quality kasi ng Infinix Smart 10, malaki rin naman, 6.67 inches IPS LCD display. Ito kasi nakakatuwa dito for its price. Naka 120Hz screen refresh rate na to. And nung trinay ko yung Infinix Smart 10, in fairness for the display, maganda yung nits of brightness niya. Maliwanag siya. Hindi siya, kumbaga sa mga sinaunang Infinix na nakukulangan sa brightness. So kung naghanap kayo ng isang smartphone, yun nga tulad ng sinabi ko kanina, perfect for navigating sa mga motor nyo, ito ang magandang i-recommend. At nakita ko rin sa comment section ko or meron din ako natanungan, naghahanap siya ng smartphone na gagamitin lang niya sa motor. Diba? Kasi syempre ayaw niya mabugbog yung mas mamahalin niyang smartphone. Bumili siya ng alternative or secondary smartphone na ikakabit yun. Siyempre, pag kunyari naglo-long drive kayo, matatagtag yung smartphone nyo at ayaw niyo sugal or ayaw niyo sugal yung mga flagship devices nyo, eto, mura lang, navigating tool na agad, di ba? May GPS, may cellular data kasi cellphone naman ito. And, syempre, maganda rin ang battery. 5,000 mAh siya. I know, mas upgraded yung mas bago, yung Infinix Smart 10 Plus.
Pero 5,000 mAh battery capacity, malaki po yan mga ka-J-Vlog. At nung nilabas to, parang iilan lang or pili pa lang yung merong mga 6K mAh battery capacity ng mga smartphones. Pero specs-wise, the 5,000 mAh, malaki po yan. And I know marami nang nalilitan sa 5K. Again, yung battery performance ng mga devices, depende yan sa paggamit nyo. So, iba-iba tayo ng mga pattern na paggamit ng smartphone. So, meron mga heavy gamers, yung mga casual things lang, iba nagko-calls and text lang. So, pag casual things talaga, solid, tatagal talaga yung battery nyo. Kung naglalaro kayo, any devices naman, kung naglaro kayo ng straight, mabilis talaga sila malobat. Hindi po talaga aabot ng isang araw or magiging 2 days yung smartphone nyo kung straight kayo naglalaro tas heavy games pa, di ba? So, kailangan nyo sigurong battery dyan, Motolite. Hindi, joke lang. Pero yun nga, when it comes sa specs wise ng Infinix Smart 10, malaki rin naman yung battery capacity niya. Nakakalungkot lang na part dito, real talk to, is yung kanyang charging rate. I know for its price sa 3,000 pesos, 15 watts is iba, is acceptable pa. Pero yun nga, kung i-compare mo siya sa mga nagsisilabasan din mga ibang devices for the price na ganito, usually iba is minimum is 18 watts. Again, for me, it's 18 watts na talaga. Pero huge jump kasi ang Infinix Smart 10 sa Smart 9. Yung Smart 9 kasi, 10 watts lang yan. Yung Smart 10 is 15 watts. Dinagdagan nila ng konti and hopefully sa Infinix Smart 11 mas upgraded na. Pero 15 watts, 5K, teterno mo, siguro tansya ko mga 1 hour to 1 hour to 2 hours mo full charge na itong device na to. Yung design kasi rin dito ang pupukaw sa attention ng karamihan ng consumers kasi yung design nito is very identical din sa camera module ng iPhone 16. Pero mas identical yung camera module ng Tecno Spark Go to sa iPhone 16. Yan na nga umuuso, yung vertical na ganyan. Pero feeling ko next year ang uuso yung sa Air yung horizontal ngayon. Kasi nakita na natin sa Infinix Hot 60i 5G yan eh. Pero yun nga, kung gusto nyo isang smartphone na mukhang iPhone 16 lookalike, ay maganda rin po i-recommend ito. Design and aesthetic, marami magkakagusto sa Infinix Smart 10. Kumbaga, kunyari gagamitin mo yung consumer para madadalawang paningin siya. Ano ba gamit nito? iPhone ba or ano, 'di ba? So attention, kumbaga eye-catching siya sa mga consumers natin. At maganda rin yung color option na ma-offer ng Infinix Smart 10, fun colors po siya. The operating system, Android 15, XOS 15. I don't know kung merong history na si Transsion sa pag-update ng budget meal na mga smartphone sila. I know meron silang history na sa pag-update sa mga higher entry or mid-range nila. Pero sa mga ganitong murang smartphone, I doubt na meron ng na-release or na-update. Pero comment down below mga ka-J-Vlog kung na-update na yung mga murang Transsion smartphone. Yung ganitong range, 3,000 to 4,000 pesos. Yung mga Smart or Go na, pero yung Hot 60, mga Hot Pro, ganyan, I think meron mga update yan eh. Dito ngayon ako nagiging skeptical sa mga budget nila. Pero again, kung sakali lang naman na Android 15 lang to, matagal po itong ma-update. Matagal naman siya masosupport ng mga application and may promise time nga rin ng Infinix na I think 48 months of fluency sa device nila. So, that is 4 years of fluency sa smartphone nila. Syempre, baka meron mga security patches, pero I don't know. Hopefully, ma-update siya sa Android 16, hindi natin alam. Pero ang promise naman ni Infinix, yung fluency ng device nila, matagal naman po. Ano ba meaning yan, Lods? Yung 4 years of fluency. Meaning yan, 4 years magiging smooth. 4 years na, kumbaga, hindi siya ganun magi-stutter. Kasi merong mga devices, pagtagal, na-update or nasi-security patch din, bumabagal talaga, nagkakaroon ng maraming bugs. So, yan yung pinapromise si Infinix sa atin na kahit tumagal yung smartphone natin na 4 na taon, kung anong binili nyo siya nung day 1, ganun pa rin ang magiging performance niya after 4 years. Yun yung pagka sinasabi nilang 48 months of fluency. Pagdating sa chipset, ito yung chipset, favorite ko yung chipset na ito for a budget smartphone, Unisoc 7250. And itong chipset na to, namamangha talaga ako dito. Biruin mo ganitong mga murang smartphone nakakapag-handle ng heavy games. Na-try ko dito mag-Genshin sa lowest and so far nakakalaro tayo. Hindi po smooth, pero
playable siya. Yun yung nakakagulat sa part ng Infinix Smart 10. Pero kung ML, Honor of Kings, or COD lang naman ang laruin nyo, smooth naman dito sa smartphone na to. No worries naman dyan mga idol. Kaya, yun nga, yung Unisoc 7250, nakikita ko na yan sa mga ibang brands na full Android OS. Yun nga lang pala, sorry, hindi ko nasabi sa inyo, etong Infinix Smart 10 is Android 15 Go Edition. So, meron ako nakitang comment, Lods, pangit ba ang Go Edition? Hindi ko naman sinasabing pangit ang Go Edition. Ang Go Edition kasi nakadesign yan for low-powered chipset. Pero yung chipset kasi ng Infinix Smart 10, hindi naman po yan low-powered. Nakikita pa nga natin yan again sa mga ibang brands na naka-full Android at okay yung performance niya. Biruin mo itong chipset na to na handle ng Genshin, sasabihin mo low-powered. Hindi eh. Ang low-powered for me, yung mga basura ang GPU. Yung pag narinig nyo yung GPU niya na Power VR GE8 320. Ayan, mga sakit sa ulo na chipset yan. Pero dito, sa Infinix Smart 10, Android Go Edition siya, yun lang nalungkot ako na kaya naman i-provide ni Infinix na full OS to. Siguro baka mas mura ang Go sa full Android, I don't know. Pero yung Go kasi mga ka-J-Vlog, may mga certain limitation po yan. May mga features yan. Mayroon pong mga features na hindi natin makikita sa Go Edition na nandun lang sa full Android. And of course, may mga applications din na wala po sa Go Edition o hindi po support ng Go Edition. Yan po yung mga disadvantage ng Go Edition. Kaya kung makikita nyo pag in-install nyo yung Smart 10 nyo, mga light version lang ng mga application yung nandyan. For example, TikTok Lite, Facebook Lite. Na again, hindi nyo naman kailangan ng light eh. I-download nyo yung full na application niya. Okay naman at nag-run naman very well sa smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga nagustuhan ko dito sa Infinix Smart 10 at yung mga konting napansin kong kailangan ng improvement sa next na device nila. Pero for its price sa 3 to 4,000 pesos, hindi na ako magre-reklamo sa smartphone na to. Napakasulit. Kaya kung interested kayo dito, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo. At yun nga, huwag nyo kalimutan yung voucher nyo ha. Pagka-checkout nyo dito sa ating View Products, i-click nyo na to, up to 1,000 pesos ang inyong pwede makuha. So, for me, isa tong Infinix Smart 10 sa top 5 budget smartphone ko ngayong 2025. Napakasulit, napakagandang chipset, battery, design, camera, and display. Kaya ano pang hinihintay nyo kung naghanap kayo ng smartphone na pang secondary smartphone, pang regalo, pang raffle, lahat na lang, maganda rin consider itong Infinix Smart 10 para sa inyo.